Kawhi Leonard alisin na sa Team USA at Chris Paul kinausap na ng Los Angeles Lakers at ni LeBron James. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa, baka pwede ka mag-subscribe sa aking channel para manalo kayo ng tropang basketball jersey. Maraming salamat mga tropa. Let's go! Sa dulo nga po ng regular season mga tropa ay hindi na nga po nakapaglaro si Kawhi Leonard dahil sa injury sa kanyang tuhod. Bumalik pa sana siya para sa games 2 and 3 ng first round ng playoffs kung saan malayo nga sa 100% ang kanyang naipakita. At ang two-time Defensive Player of the Year na kinakatakutan ng madami sa defensive end court ay ginawang ulam lang ng Dallas Mavericks dahil sa kanyang inability to move. At base nga po sa mga reports ngayon ay hindi pa rin na nga 100% ang kalusugan ni Kawhi Leonard at halos 2 linggo na lamang ang natitira at magsisimula na nga ang training camp ng Team USA para sa Paris Olympics. At dahil nga po dyan ay nagpapasiguro na nga si Grant Hill at ang front office members ng Team USA Basketball. Sa balita nga po ng ESPN ay si Derek White ng Boston Celtics ang number 1 candidate na pumalit kay Kawhi Leonard. Isang bagay na ikinagulat ng madami dahil obviously ay two-way player nga ang gusto nilang ipalit kay Kawhi Leonard at tugma nga sa role na ito si Derek White. Nagulat nga po ang madami na mas inuna pa si Derek White ng Team USA kaysa kay Jimmy Butler na halos pareho ang style of play kay Kawhi Leonard at nanalo na din ng gintong medalya sa Team USA noong 2016. Madami din nagsasabi na dapat nga si Jaylen Brown na lang na mas gifted offensive player at equally talented defender. Andyan din ang mga tulad nila DeMar DeRozan, Zion Williamson at iba pa na kayang maglaro ng forward position sa international basketball. Kayo ba mga tropa, kung sakaling tuluyan ng hindi makapaglaro si Kawhi Leonard para sa Team USA sa darating na Paris Olympics, sino ba sa palagay nyo ang dapat na pumalit sa kanya? Samantala, pumunta naman tayo dito sa sunod nating pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Lakers kay Chris Paul. Para nga po sa inyong kaalaman mga tropa, hindi rin naman nga po sapat ang cap space ng Lakers sa darating na off-season para sana makakuha ng mga malalaking pangalan sa loob ng free agency market. Kaya plano na lamang na nga po na kumuha na lang ng mga batang player at veterano na kayang pumirma ng isang veteran contract. At base nga po sa pinakahuling inalabas na balita ni Cedric Bencos ng Bleacher Report, naniniwala nga daw po siya nakakausapin at kukunin ng front office ng Lakers ang future Hall of Famer na si Chris Paul once na maging isa na nga po itong ganap na unrestricted free agent. Sa ngayon nga po mga tropa ay may 30 million na non-guaranteed contract pa nga po itong si Chris Paul sa Team Golden State Warriors. Ngunit wala rin naman nga po itong kasiguraduhan kung kukunin pa siya ng Warriors o hindi na. Dahil hindi nga po naging maganda ang kanyang performance sa nakaraang season. Kaya expected na nga po natatanggalin na siya ng Warriors sa mga susunod na araw. At ayon sa isang analyst, kung mangyari na nga po ito, ay pwede na nga po siyang kuning ng Los Angeles Lakers sa pagbubukas pa lang ng free agency market. Si Chris Paul nga ay nag-a-average ng 9.2 points, 3.9 rebounds at 6.8 assists per game while shooting 44.1% sa field. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Dapat bang kunin ng Los Angeles Lakers itong si Chris Paul? Pakikomento naman sa atong comment section. Samantala, NBA Finals na mga tropa, para maging part ka din ng games ay subukan lamang ang 1xBet. Gamitin lamang ang promo code na tropang 1x para sa up to 12,000 bonus credit sa first deposit. Available mga tropa sa GCash at PayMaya. Nasa comment section ang link. Paalala lamang mga tropa, make it fun and gamble responsibly.